Bantay ng Kayamanan. Maraming mga lihim na itinatago ang mundo. Maraming mga sadyang ibinaon sa lupa upang hindi makita at makuha ng kahit sino lang. Mga lihim na kung mahuhukay at mapapasakamay ng maling tao, maaring makapagdulot ng malagim na karanasan. Kumusta po kayong lahat? Itong isasalaysay sa inyo ay ang kwento ni Leryong ng Laguna. Isang kwentong magpapaalalang huwag maging sakim at gahaman sa kayamanan. Isang babala na sadyang may mga lihim ang lupa na hindi na dapat hukayin pa. Isang mapagpalang gabi, Sitio Bangungot. Pagbati po, Sir Jupiter, sa inyong team at sa mga tagapakinig na rin. Tawagin niyo na lang ako sa palayaw kong Leryong. Nandito ako ngayon sa Laguna, bagamat galing talaga ako sa Mountain Province. Sumulat po ako sa inyo para ibahagi ang madilim na sinapit ng mahal kong pamilya dahil sa kalokohang ginawa ko. Gusto ko na rin pong humingi ng payo sa inyo. Baka po kasi may makatulong sa akin tungkol sa isang problemang patuloy kong pinapasan hanggang ngayon. Noong 1989, nasa 25 anyos po ako nito. May magandang asawa at merong 6 na taong gulang na anak. Tawagin na lang natin si Gemma ang asawa ko at si Kaloy naman ang aming uniko iho. Bagamat medyo hikahos ang aming pamumuhay, masasabi kong payapa at masaya naman kaming magpamilya. Hindi kami halos nang-aaway ni Gemma, tapos ay masipag mag-aral si Kaloy. Subalit, nagsimulang malusaw ang maganda naming buhay nang dapuan kami ng isang sumpa. Sir Jupiter, niyaya po ako noon ng kaibigan kong si Emil na sumama sa kanilang magmina. Illegal po yun. Bale, miminahin lang daw yung isang maliit at tagong tunnel na gawa ng grupo nila. Hindi nga po ligtas yun kasi pwedeng gumuho anumang oras. Pero dahil nga pawang mga hirap sa buhay, kaya sumusugal kahit alanganin. Tinanggap ko naman po ang alok ni Emil. Pera na palalagpasin ko pa ba? Kinausap ko na rin po si Gemma. Noong una ayaw pa niya kasi nga delikado. Pero napapayag ko rin kasi sinabi kong para rin naman sa anak namin. Nagpaalam na rin ako sa may-ari ng manukan kung saan ako nagtatrabaho. Naging maayos ang mga unang araw ko sa minahan, Sir Jupiter. Tinuturuan naman nila ako kung ano ang mga dapat gawin at natutunan ko rin naman agad. Bagamat hindi naman kalakihan ng sahod pero mas malaki naman ng konti sa kinikita ko sa manukan. Isang araw po may hinuhukay kaming bagong tunnel noon. Oras ng pahinga kaya iniwan muna ako ng isa kong kasama. Kakain lang daw siya. Ako naman mag-isang umupo muna malapit lang doon sa hinuhukay namin. Isip ko susunod lang ako maya-maya kasi gusto ko munang ipahinga ang mga paa at braso ko. Makalipas ang ilang minuto may napansin po akong kung ano sa lupa. Kulay berde pero hindi naman mukhang lumot.
Tinapatan ko ng flashlight at napansin kong isa itong tela. Kaya hinukay ko pa ang bahaging yun hanggang sa tumambad sa akin ang palad ng isang kalansay. Hinukay ko pa ng hinukay at nakuha ko na ng tuluyan ang buong kalansay ng isang sundalong Hapon. Kinilabutan ako noon lalo na nang makita ko ang kanyang bungo, tapos meron pang itak na nakasaksak sa kanyang likod. Bumaon talaga ang patalim sa mismong buto sa may gulugod. Tatawagin ko na sana ang mga kasama ko, ngunit napansin ko ang isang maliit na pouch na nakatali sa kanyang baywang. Binuksan ko ito at nanlaki ang mga mata ko nang makitang may laman itong mga gintong barya. Sa bilang ko, nasa 52 lahat ang mga barya, Sir Jupiter. Subalit dahil nga natuto na akong kumilatis ng ginto, alam ko ng napakalaki ng halaga ng mga yun. Tiningnan ko pa ang kalansay hanggang sa napansin kong may suot pala itong malaking uri ng bala. Nakakwintas sa leeg. Yung tipo ng bala na ginagamit sa mga sinaunang baril na may bayoneta. May mga nakaukit ding salita roon, ngunit hindi ko maintindihan dahil nasa letrang Hapon. Mabilis kong inilagay ang bala sa pouch na may mga gintong barya. Maayos na ibinulsa, tapos tinawag ko ang mga kasama ko. Opo, Sir Jupiter, hindi ko sinabi sa kanila ang tungkol sa kayamanan. Pinakita ko lang ang mismong kalansay. May suot na pang sundalo at may nakatarak na itak sa likod. Kita kong nataranta si Emil sa nakita ko. Sabi niya kadalasan daw kasi may mga sumpa ang mga ganoong sundalo. Natatakot siyang baka malasin ang minahan o baka may mapahamak sa amin. Ang ginawa ni Emil, nagpatawag siya ng pari at pinadasalan ang kalansay ng sundalo. Kinagabihan din po noon ay iniliming namin ang kalansay malapit lang din sa minahan. Tinirikan ng simpleng kahoy ng krus ang puntod, inalayan ng bulaklak at sinindihan ng kandila. Sa totoo lang, pinipigil ko lang ang sarili ko noon, Sir Jupiter. Gustong-gusto ko na kasing umuwi at ipakita sa mahal kong si Gemma ang mga baryang ginto. Pero ayaw ko namang makahalata ang mga kasama kong may tinatago ako. Ayokong mamigay. Ang sama ko, ano po? Alam ko po, at yun mismo ang pinagsisisihan ko hanggang ngayon. Pagka-uwi ko ng gabing yun, agad kong sinabi kay Gemma ang nakita ko. Pagkatapos, sinabihan ko siyang mag-empake na at nang makabiyahe na kami papuntang Laguna. May mga kamag-anak po kasi ako sa Laguna, kaya doon ko naisipang pumunta. Hindi pa man sumisikat ang araw ay nakasakay na po kaming tatlo ng bus, Sir Jupiter. Nagtaka ang mga kamag-anak ko sa biglaan naming pagdating, pero nangatwiran na lang akong doon na ako maghahanap ng trabaho. At wala pang isang linggo na ibenta ko na ang karamihan sa mga gintong barya. Nasa 10 na lang ang natira. Yung perang kinita ko po ay agad kong nilagay sa bangko. Mahigit 200,000 piso rin po yun. Napakalaking halaga noong 1989. Ang hindi namin alam, may kabayaran po pala ang lahat ng iyon.
Nasa 1 buwan na po kaming naninirahan sa Laguna noon. Isang gabi, bigla ko na lang napanaginipan ang mismong tagpo kung kailan ko nakita ang kalansay ng sundalo. Nakaupo ako sa isang tabi sa loob ng tunnel, ngunit wala na po sa lupa ang kalansay. Sa halip, isang sundalo ang nakatayo ilang metro mula sa mismong harap ko. Hindi ko makita ang mukha kasi nakayuko ito. Idagdag pang medyo madilim nga doon sa tunnel. Subalit, gumapang ang kilabot sa kalamnan ko nang mapansing may itak na nakatarak sa kanyang likod. Nanuyo ang lalamunan ko. Sinubukan kong tumayo pero namamanhid ang mga binti ko. Nanginginig din ang mga braso ko kaya't hindi ako makatukod ng maayos sa mga bato. Naruroon lang ako at nakaupo na parang estatwa habang unti-unting humahakbang ang nakayukong sundalo palapit sa akin. Inangat din nito ang kaliwang braso tapos ay tumuro sa kung saan. Nilingon ko pero puro lupa at bato lang naman ang naroroon. Tumingin ako ulit sa sundalo at napansin kong unti-unti na siyang nag-aangat ng tingin. Subalit bago pa man ito makatingin diretso sa akin, habol hininga na akong nagising. Nakita ko ang sarili ko sa kwarto ng nabili naming maliit na bahay sa Laguna. Patay ang ilaw pero naaaninag ko ang nakatalukbong kong asawa. Si Kaloy naman ay pataob na kahiga sa pagitan namin. Lumabas ako ng kwarto para uminom ng tubig. Naisip kong magbasa-basa muna ng dyaryo kasi nawala ang antok ko. Kumuha ako ng dyaryo sa sala tapos bumalik agad sa silid namin. Binuhay ko ang ilaw at nagulat nang makita si Kaloy. Agad ko po kasing napansing maraming tumubong pantal-pantal sa balat nito. Animoy mga bungang araw kong titignan, pero nasa braso. Nilapitan ko ang anak ko at tiningnan ang buo niyang katawan. Nabahala ako lalo kasi meron din po pala sa kanyang dibdib, likod, hita at kahit sa mukha. Napakataas din ng lagnat ng bata. Kinalabit ko si Gemma para gisingin. Umungol ito na animoy na aalimpungatan. Tapos inalis ang kumot na nakatabon sa kanyang mukha. Sir Jupiter, nabigla ako kasi pati si Gemma ay marami ring pantal-pantal sa balat. Nilalagnat din, kagaya ng anak namin. Takang-taka kami kasi maayos naman sila pareho bago kami natulog. Noong madaling araw din yun ay pumunta kami sa ospital. Nakakabahala kasing isiping baka kung anong grabing sakit na yon. Ang problema, hindi naman pumatukoy ng mga doktor ang mismong sakit ng mag-ina ko. Opo, medyo hawig yung mga sintomas sa ibang karamdaman. Pero iba pa rin daw talaga kung tutusin. Dahil po doon ay hindi sila makapagbigay ng mabisang gamot maliban na lang yung mga panandalian lang ang epekto. Kasabay din po noon ay madalas ko nang napapanaginipan ng nakayukong sundalo sa loob ng minahan. Hindi ko kita ang kanyang mukha, pero alam kong sundalong Hapon yun. Kita ko sa nakamarkang watawat sa kanyang damit. Panay turo pa rin ng kaliwa niyang kamay sa kung saan. Ngunit wala pa rin talagang kahit ano roon kung tinitignan ko.
Puro bato at lupa lang talaga. Ang nasa isip ko noon, talagang may sakit lang ang mag-ina ko. Pagkatapos siguro nakukonsensya lang ako sa ginawa ko sa minahan, kaya napapanaginipan ko yung sundalo. Inuwi ko na lang ang mag-ina ko kasi hindi naman sila bumubuti sa ospital. Dagdag pa nga sa dinadaing nila ay ang pananakit ng kanilang likod. Noon din po mismo ay nagsimula na ang mas kakaibang mga pangyayari sa bahay namin. Mga bandang 9:00 po ng gabi noon, lumabas ako para bumili ng gamot ni Gemma at Kaloy. Hindi ko kasi napansing na ubos na pala yung isang pain reliever. Nung pauwi na ako, natanaw kong bumukas ang pinto ng bahay namin tsaka may lumabas na isang lalaki. Kinabahan ako nang maisip na baka kawatan, tapos baka kako sinaktan nito ang mag-ina ko. Napatakbo ako nang hindi inaalis ang tingin sa lalaki, subalit bigla akong napahinto nang maaninag ang suot nitong military uniform. Mabagal itong naglakad papunta sa direksyon ko habang nakayuko. Ilang saglit pa, inangat na naman ito ang kaliwang kamay at tumuro pahilaga. Sir Jupiter, nahintakutan ako ng tuluyan na itong mag-angat ng tingin at tumitig diretso sa mga mata ko. Mukha ng isang Hapon, ngunit napakadungis. Nababahira ng putik ang kabuuan ng kanyang mukha. Nanlilisik din ang mga mata nito. Nagsasalita rin siya sa madiin na boses, halatang nagpipigil ng matinding galit. Subalit hindi ko maintindihan dahil hindi naman po ako marunong magsalita ng Hapon. Hanggang sa namalayan ko na lang na tumigil na ito sa pagsasalita. Tumalikod at nakita ko ang nakatarak na itak sa likod nito. Ilang saglit pa ay bigla na lang siyang naglaho sa harap ko. Doon na ako natauhan at nakagalaw. Dali-daling tumakbo papasok ng bahay namin. Nabitiwan ko na nga po ang supot ng gamot sa sala dahil sa kakamadali. Naabutan kong iyak ng iyak si Kaloy at dumadaing si Gemma. Napakasakit daw ng likod nila na parang nasugatan. Agad ko namang tiningnan ang likod nila at napamaang sa takot sa nakita. Pareho silang may malaking sugat sa bandang gulugod. Parehong-pareho ang hugis sa porma ng itak sa likod ng sundalo. Hindi nagdurugo ngunit nabubulok na laman kung titignan. Nagnanana pa nga po at namamaga ang paligid. Inisip ko kung ano ba ang gusto ng sundalong Hapon. Inisip ko kung sumpa nga ba ang nangyayari sa mag-ina ko o ano. Hanggang sa naalala ko ang lumang bala, Sir Jupiter. Kinuha ko ito sa kinalalagyan. Sinuring maigi pero hindi ko pa rin talaga maunawaan ang mga nakaukit na salita. Kaya ang ginawa ko, nagpatulong ako sa mga kamag-anak ko na maghanap ng albularyo. Kako sa kanila baka masamang espiritu ang nagbigay ng karamdaman kina Gemma at Kaloy. Nakahanap naman po sila agad ng albularyo kinabukasan. Yun nga lang, ayaw raw kausapin ng kaluluwa ng sundalo ang albularyo. Turo lang daw ito ng turo pahilaga. Ang resulta, hindi masiguro ng albularyo kung ano ba ang gusto ng sundalo. Tinanong niya ako kung may kasalanan daw ba ako sa sundalo. Saglit akong natigilan, Sir Jupiter.
kasi natatakot akong umamin. Ang sinabi ko na lang, may nakita nga kaming isang kalansay ng hapon sa minahan. Tapos may kwintas ito na isang lumang bala ang nakasabit. Kita kong nanlaki ang mga mata ng albularyo, Sir Jupiter. Agad niyang tinanong kung nasaan ang bala kasi kailangan niya raw itong makita. Binigay ko naman po at taranta siyang napaantanda nang makita ito. Sabi niya sa akin, "Leryong, makinig ka. Bala ito ng mga bantay ng kayamanan. May mga kayamanang itinago ang mga Hapon nang sakupin nila ang Pilipinas. Sa pagkakaalam ko, ginagamit nila ang mga kayamanan bilang panustos sa mga pangangailangan nila habang nasa digmaan. Subalit kapag alam ng isang grupo na nasa alanganin na sila, binabaon nila ang mga kayamanang ito upang hindi makuha ng kanilang mga kalaban. Tapos pumapatay sila ng mga tao na pwedeng maging bantay ng kayamanan. Ang kaluluwa ng mga bantay ang mananatili sa paligid ng kayamanan kahit labag sa kanilang kagustuhan." Hindi ako makapagsalita sa narinig. Hindi rin ako agad nakakibo nang tinanong ako ng albularyo kung may nakita ba akong kayamanan malapit sa kalansay. Basta tahimik lang akong umiling-iling habang dinidikdik ng pagsisisi ang kalooban ko. Pinakiusapan ko ang albularyo noon na bantayan muna kako ang mag-ina ko. Sabi ko babalik muna ako ng Mountain Province para magtanong-tanong. Agad din akong bumiyahe noong araw na yun, dala ang supot na laman, ang lumang bala at ang natirang gintong barya. Bitbit ko rin ang isang pala. Gabi na po nang makarating ako, Sir Jupiter. Sa totoo lang, wala naman talaga akong planong humarap sa kahit sino roon. Palihim nga po ang pagpunta ko sa may bandang minahan. Paulit-ulit lang sa isip ko ang ikinikilos ng sundalong Hapon kapag nagpapakita sa akin. Pero hindi ko pa rin talaga maunawaan. Kaya gagawin ko na lang ang sa tingin ko'y nararapat gawin. Pumunta po ako sa puntod ng sundalong Hapon. Naroon pa rin ang itinayo naming maliit na krus kaya nakakasigurado akong nasa tamang lugar ako. Sa gitna ng malalim na gabi, sinimulan kong maghukay. Medyo mabagal kasi ramdam kong naririyan lang siya sa paligid at pinagmamasdan ako. Tuloy-tuloy lang akong naghukay. Ang bigat na ng pakiramdam ko dahil sa kilabot, lalo pat masyado ng malamig ang hangin noon. Iniisip ko lang talaga ang mag-ina ko para hindi mabahag ang buntot ko. Hanggang sa natapos din ako sa paghuhukay. Kita ko na noon ang bungo ng sundalo, bagamat ramdam kong nakatitisa sa akin mula sa ibabaw ng lupa. Kinuha ko ang pouch. Sinuot sa liig niya ang kwintas na may bala, saka itinabi sa kanya ang pouch na may mga ginto. Mangiyak-ngiyak akong nakiusap na tigilan na niya kami ng pamilya ko. Mangiyak-ngiyak akong humingi ng tawad, lalo't konti na lang ang natira sa binabantayan niyang kayamanan. Pagkatapos ay bumalik na ako sa ibabaw ng hukay, Sir Jupiter. Nagpahinga ng saglit saka sinimulang ibalik ang mga hinukay kong lupa. Subalit natigilan ako nang makita ko ulit ang kaluluwa ng sundalo sa tabi ng hukay. Nanlilisik ang mga mata nito at nagngangalit ang mga ngipin. Napaatras ako at nabitiwan ko ang pala. Ramdam na ramdam ko ang kanyang galit at ramdam ko ring susugurin niya ako.
Tuluyan na akong nilamon ng takot nang humakbang siya paharap. Mabilis ko siyang tinalikuran at kumaripas ako ng palayo. Kahit na pagod sa paghuhukay, pakiramdam ko ay nagasolinahan ang mga binti ko dahil sa kilabot. Dinig ko rin kasi ang paghabol niya sa akin. Dinig ko ang paulit-ulit niyang sigaw ng mga salitang hindi ko maintindihan. Ang naaalala ko lang ang salitang Kairitay, Kairitay, Kairitay. Umiyaw pa siya ng napakalakas nang makalayo ako sa minahan, Sir Jupiter. Hindi na ako tumigil sa pagtakbo hanggang sa makasakay na ako papuntang terminal ng bus. Hindi nga lang talaga ako iniwan ng kilabot kahit noong nasa biyahe na ako. Lutang na lutang ako nang makababa sa Laguna, Sir Jupiter. Gulong-gulo ang utak kakaisip kung ano ba ang gusto ng sundalo. Galit ba siya sa akin kasi kulang ang isinauli ko? Napakadungis ko rin kasi hindi na ako nakapagpalit ng damit bago bumiyahe pauwi. Pagkarating ko po sa amin, isang napakasamang balita ang bumungad sa akin. Wala na ang anak ko. Bigla na lang daw itong sumuko ng putik tapos ay agad nalagutan ng hininga. Nalaman ko rin na ikwento na pala ni Gemma sa albularyo ang tungkol sa mga gintong barya. Galit na galit ang albularyo sa pagsisinungaling ko, tsaka sinabi niyang siguro nga raw ay kinuha ng bantay ang anak ko bilang kabayaran. Wala akong magawa noon kundi magsisi at umiyak. Kung hindi kasi sa kahangalan ko, buhay at malusog pa rin si Kaloy. Kung hindi dahil sa kalokohan ko ay hindi nahihirapan si Gemma ng ganoon. Gayunpaman, tumatakbo rin sa isip ko na siguro naman alam ng sundalo na kulang na yung barya nang bumalik ako doon, di ba? Bakit hinayaan pa niya akong hukahin ang bangkay niya? May inaasahan kaya siyang gawin ko? May iba pa kaya siyang gusto? At hindi naman talaga ang mga baryang ginto ang habol niya. Pero sino bang niloloko ko? Siguro naghahanap lang ako ng palusot at masisisi sa nangyari. Nang mailibing kasi si Kaloy, sunod namang pumanaw agad ang mahal kong si Gemma. Nawala ang kayamanang pinakaiingatan ko. Ang aking pamilya dahil lang sa iilang ginto. Pagkamatay ni Gemma, agad na ring may mga tumubong pantal-pantal sa balat ko. Ilang linggo pa at lumitaw na rin ang nabubulok na sugat sa likod ko. Sir Jupiter, mula 1989 hanggang ngayon, pasan-pasan ko ang pagdurusang ito. Hindi ko nga maintindihan kung bakit hindi pa rin ako namamatay. Pakiramdam ko talaga may gusto pa ang sundalo na gawin ko. Hindi ko nga lang talaga alam kung ano. Madalas pa rin kasi siyang nagpapakita sa panaginip ko at panayduro pa rin. Pahilaga. Sir Jupiter, kung kayo po kaya ang tatanungin, paano kaya matatapos ang pagdikit sa akin ng sundalong yun? Kahit hindi na lang para sa akin, kahit para na lang sa kanyang ikatatahimik. Wala na rin kasing natira sa akin eh. Nang mamatay kasi ang mag-ina ko, nawala na rin ang perang kinita ko mula sa mga baryang ginto. Galit lang kaya talaga siya sa akin dahil sa pagnanakaw ko o may iba pa siyang gusto?
Hihintayin ko po ang inyong mga tugon. Sana man lang sa paraang ito mabigyan ng katahimikan ang isip ko at ang kaluluwa ng bantay. Maraming salamat po, Sitio Bangungot.